Ang title po niya, Paggawa ng Bagong Determinasyon sa Pagbuo ng Bansa ng Diyos. So marami naman tayong mga determinasyon sa buhay bago natin nakamit kung anong meron po tayo ngayon. Marami na din po tayong mga pinagdaan ng mga pagsubok sa buhay bago natin ito nakamit. No? So lahat ng yun ay paraan po para tayo po ay magkakaroon po ng inspiration at tawag po nito yung karanasan po natin sa buhay para po the more tayo na maging equipped kung tayo man po ay tawagin ng Diyos. So hinubog po tayo sa mga maraming karanasan sa buhay. Hinubog po tayo sa maraming mga pagsubok. Kaya ano po yung maging bagong determinasyon po natin para magpatuloy po na buuhin natin ang bansa ng Diyos. So, ito po ang isang formula because alam po natin na ang Diyos ay formula, ay God of formula po siya. Ginagamit po niya palagi ang formula. No, ang restoration po ay may formula. Kaya po God is a God of formula. Kaya may formula po siya paano po natin makamit ang kaharian ng langit, bansa ng Diyos. Ang sabi po, ito ay magsisimula sa bawat isa, sa bawat individual. Kaya mula po sa bawat individual, tayo po magsisimula po sa ating sarili, papunta sa ating mabubuong pamilya at mabubuong tribo at magkakaroon po tayo ng Chonelgop Nation. Ito po yung makalangit na bansa at mairating din po natin ang makalangit na mundo hanggang magkaroon po tayo ng Kingdom of Heaven on Earth. Ito po yung pinaka-ideal. Ito po yung formula po ng Diyos. Kaya lahat po tayo nagsusumikap. No? So lahat po tayo, sabi nga po ng Panginoong isa sa atin, na lahat po tayo ay nagsusumikap para maging kaisa sa Diyos. Kaya be perfect as your heavenly parent is perfect. Maging kaisa tayo sa Kanya. Kaya napakahalaga po na tayo lahat ay nagsumikap. At sabi nga po ni Father Moon sa kanya pong libro po no, ng ating pong tinuturo, itong Divine Principle, ang banal na kasulatan po at banal na prinsipyo, sabi po niya, ang plano ng Diyos ay tawagin. Ano pong tawagin? Sino pong tatawagin? Ang mabubuting tao mula sa makasalanang mundo at ipatupad sa kanila ang kaniyang gawain. Kaya ang Diyos po ay naghahanap ng mga righteous man, righteous woman, mga righteous person, righteous people, no, mabubuting tao para gumawa ng kanilang responsibilidad at gawin ang providensya ng Diyos at lalong-lalo na po ang kagustuhan ng Diyos. Kaya tinawag ng Diyos si Abraham mula sa makasalanang mundo upang maging tagapagdala ng pamantayan ng kabutihan at biniyayaan siya ng mga inapo na magtataguyod sa kalooban ng Diyos. Kaya po pinili po among those righteous man sa makasalanang mundo ang napili po na magdadala ng lahi at mga tao pinagkalooban po ng Diyos ay si Abraham. Kaya nga po mula kay Abraham, napunta doon kay Isaac at kay Jacob, hanggang si Jacob ay tinawag na taong mayroon pong victory sa kanyang pananampalataya. Kaya nga ang Israel ay ang meaning po niya, victory of faith. Sabi nga po ni Reverend Jimmy Vergara po sa mga nakaraan po niyang mga mensahe, na ang bayang Israel, ang Israel po na pangalan ay hindi po Israel. Ito po ang meaning po niya ay victory of faith. Ito po yung victory po ni Jacob sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya tinawag po siya ng anghel na for your name will be not called Jacob anymore, but your name will be called Israel. So, kaya po pinili ng Diyos si Abraham, one of those righteous man sa isang makasalanang mundo. So, paano po natin simulan ang Chonelgop? Nagsisimula ang Chonelgop po sa isang punto. Ang kaligtasan ng Diyos ay isang gawain ng muling paglikha.
So, the providence of restoration of our heavenly parents, ang Diyos makalangit nating magulang, ay nagsisimula po sa restoration of creation. Isang gawain ng muling paglikha. Ito po ang gawain po ng ating makadiyos na magulang sa langit. Kaya gampanan po natin na hindi po natatapos ang mga paghihirap ng mga Israelita noon. Hanggang sa ngayon na mga pinili ng Diyos ng mga tao, ang Kristyanismo pinili ng Diyos para magpatuloy sa misyon, para magpatuloy sa gawain po niya. Kaya ito po yung isipin po natin, anong maging determinasyon po natin para sa pagkamit ng isang bansa ng Diyos. Kaya, ang kaligtasan ng Diyos ay isang gawain na muling paglikha, ay hindi maaaring matapos sa isang iglap lamang. So hindi po natatapos sa iglap, kailangan po ito gawin gradually hanggang lalaki at lalaki. No? Nagsisimula ito sa isang punto at unti-unting lumalawak upang masapok ang kabuuan. Sa makatwid, sa providensya ng kaligtasan, in the providence of restoration, itinalaga muna ng Diyos ang isang tao na maging pangunahing figura, central person sa panahon na yon. At pagkatapos ay tinawag siya sa isang misyon. Kaya ang dami po no sa divine principle, marami pong mga tinawag ang Diyos at pinili ang Diyos. Binigyan po sila ng mga pagsubok at kung ito'y matagumpayan po nila, sila po ay pipiliin and God will glorify them. So ganun po ang paraan ng pagpili ng Diyos. Kaya hindi po agad-agad na pinili ang Diyos si Abraham. At nang natapos yung mission ni Abraham, hindi po agad-agad na nagawa na po yung restoration. Ito po ay unti-unting lumalawak. Kaya simulan po natin sa ating sarili. Ano po bang determinasyon ko para po ako mapasakop sa Diyos? At alam po natin na tayo po ay nagsusumikap araw-araw para po mapaalis natin si Satanas sa buhay natin. Kaya nga po, ito po ay isa sa mga great example na mabasa din po natin sa isang parables po ni Lord Jesus Christ, ng ating Panginoong Hesus, that we are like the mustard seed. Isang napakaliit po no, na seed at ito po ay lalaki at lalaki na puno na pinakamalaki sa isang garden. Isang hardin. Ito po yung mabasa po natin sa Book of Matthew po, chapter 13, verses 31 to 32, sabi po ng Panginoong Hesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na kinuha ng isang tao at itinanim sa kaniyang bukid. Bagaman ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto, ngunit kapag ito ay tumubo, ito ang pinakamalaki sa mga halamang hardin at nagiging puno. Ano pat ang mga ibon ay dumarating at dumapo sa mga sanga nito. Kaya ang kaharian po ng Diyos ay nagpara po isang mustard seed na unti-unting lumalaganap at lumalawak sa buong hardin. So, ito po ang mustard seed. Kaya, ito po yung isa sa mga halimbawa kung ano po ang kaharian ng Diyos. Ito din po ang ating maging isang reflection kung bawat isa sa atin ay magsagawa po ng ating responsibilidad. Ang kaharian ng Diyos po at ang bansa ng Diyos ay mangyayari. Kaya, Father Moon po, ang atin pong tunay na magulang, si True Father, sabi po niya, we have been called even though we are unworthy. Tinawag po tayo ng Diyos kahit po tayo ay hindi karapat-dapat. Sabi po niya, ang ating mga puso ay dapat na humanga sa katotohanan tayo ay tinawag. Bagamat tayo ay isang hindi karapat-dapat na mga tao at isang hindi karapat-dapat na bahagi. Even though we are unworthy people, God choose us. God call us. Kaya nga, many are called but few are chosen. Naalala ko po, marami po kami nag-seminar pero unti na lang po kami ngayon na naiwan. So, ganun po talaga. No? God will find a person to continue His will and fulfill the responsibility. Kaya habang ang hindi mabilang na iba
na nabubuluntaryo sa kanilang sarili sa paglilingkod sa kanilang bansa ay hindi pinili. Bakit hindi sila pinili? Pinili tayo ng Diyos. Tayo pong mga pinagpalang mga mag-asawa, mga member po ng Unification Church ng HTM. Tayo po ay pinili ng Diyos at ginawa tayong kanyang mga anak. We are so blessed. Tayo po ay napaka-blessed dahil po pinili po tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak sa pamamagitan po ng ating makalangit na magulang, ng ating true parents, tunay na magulang. Para dito, dapat tayong magkaroon ng mapagpasalamat na isipan at magalang na puso, a humble heart. No? At always grateful mind. A grateful mind and a humble heart. Yun po yung kailangan po natin. Kahit po tayo ay hindi unworthy, we are unworthy, but God will choose us. Kaya we have this kind of mind all the time. We have this mind setting na kailangan po natin na laging magpasalamat sa ating isipan at magalang sa puso natin. Always be grateful in our mind and always have a humble heart. That God choose us to continue His will. God entrusted us to fulfill our responsibility and to do our tasks so that it could contribute for building His kingdom here on earth. So lahat po tayo na nandito po ngayon sa Zoom, sa Facebook Live at saka sa YouTube, we are called upon to build God's kingdom. Tayo pong lahat ay tinawag para po magtayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya lagi ko pong iniisip, yung isang Lord's Prayer po na sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verses 10, that God's kingdom will be built on earth as it is in heaven. Ang kaharian ng Diyos ay may saktuparan dito sa lupa, maging din sa langit. Kaya mag-uumpisa po ang kaharian ng Diyos, hindi po sa langit, but dito po sa lupa. Kaya our determination to bring about God's kingdom on earth is like also experiencing the victory of Joshua in conquering the city of Jericho, the land of promise. Nung sila po'y nanggaling sa Egypt, dinala po sila ni Moses, hanggang si Moses ay naiwan doon sa disyerto, no, po doon po sa wilderness, hanggang si Joshua ang nagpatuloy to enter God's promised land. Kaya dito po natin matutunan kung paano po naging victorious si Joshua sa pag-conquer ng 7 kaharian. Conquering the 31 kings sa city of Jericho. Paano po niya ito nagawa? So dito po natin sisimulan yung ating determinasyon. Ano pong mga determinasyon na ginawa po ni Joshua? Kaya naalala po natin po yung morning devotion po, isang mensahe po ng ating national leader na we need to have a courageous and we have a strong mind and a strong will, having a fighting spirit. Yan po ang kailangan po natin. No? Yan po ang ginawa po ni Joshua. No? Yan po yung message po ng ating national leader, isa sa mga morning devotion po niya. Sabi po dito sa Joshua 1, chapter 1, verses 5 to 9, basahin po natin, no? Walang sinuman ang makakatayo laban sa iyo. No? Walang sinuman ang makatatayo laban sa iyo. Ang sabi po ito ng Diyos kay Joshua, sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya po, tayo po na mga pinili ng Diyos, talaga pong wala pong makakatalo po sa atin, makakatayo laban sa atin. Pag tayo po'y pinili at nagpakaisa po tayo sa ating makalangit na magulang. Kung paanong ako'y kay Moises, kasama po niya si Moses, sabi po ng Diyos, gayon din ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Magpakalakas ka. So tandaan po natin, no? Be strong and be courageous. Magpakalakas ka at magpakalakas ka ng loob, sapagkat ikaw ang mangunguna sa mga taong ito upang manahin ang lupain ng aking isinumpa sa kanilang mga ninuno na ibinigay ko sa kanila.
Kaya po, dapat po tayo maging strong and be courageous at all times, no matter what happen. Lalong-lalo na po kung tayo po yung leader, kung tayo po yung nag-lead, dapat po, wag po tayo magpalang-palang pa. Dapat po maging strong will po tayo palagi para malampasan po natin ang mga pagsubok. Wag po tayo magkaroon po ng kahinaan. Kaya sabi po ng Diyos, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Be courageous, be strong, and be courageous. And then, ingatan mong sundin ang lahat ng batas na ibinigay sa iyo ng aking lingkod na si Moises. Huwag mong talikuran ito sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Kaya we will learn po from the victory of Joshua conquering the city of Jericho. Kung paano po niya ito nawasak ang wall of Jericho. So dahil po sa kanilang napaka-strong will, fighting spirit, courageous sa lahat ng bagay. Kahit po alam po nila na maraming tao, marami silang kakalabanin, mga malalaking tao ang kakalabanin po nila. Outnumbered po sila. Mas marami po ang nandoon po sa loob ng city of Jericho, pero hindi po sila natakot. Dahil, ano pong dahilan? Dahil kasama po nila ang Diyos. Ngayon pa po, sa atin, sa panahon natin ngayon, sino pong kasama natin? Ang ating Diyos. Ang ating tunay na mga magulang, our true parents. At ngayon, sa panahon natin, kasama natin our beloved true mother, the only begotten daughter of God. Kasama po natin ngayon. No? So, napakaganda. Kaya again, huwag mong hayaan mawala sa iyong bibig ang aklat na ito. Ito po ang naging dahilan bakit po naging matagumpay po si Joshua to conquer the city of Jericho, the land of Canaan. Sabi po dito no, sa Joshua 1:9, huwag mong hayaang mawala sa iyong bibig ang aklat na ito ng kautusan. Pagnilayan mo ito araw at gabi upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kung gayon, ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Verses 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas. Be strong, be courageous, at magpakatapang ng mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Kaya, always be strong and be courageous. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong malupaypay. Huwag po tayong manghinaan. Dahil po, kasama natin ang Diyos sa araw-araw ng ating mga ginagawa na misyon. Kaya lagi po natin itong tandaan. No? Kaya, this is the why we need to do witnessing every day. Kaya huwag po tayong manghina, huwag po tayong mawalan ng kalakasan ng loob. Dapat po, we always have a courageous mind. Let's encourage ourselves for a strong determination. Kaya, ang formula ng Diyos para maging matagumpay po tayo, no? The formula of our heavenly parents for success, una, ano daw pong kailangan? Ang formula po ng Diyos para po tayo magtagumpay, ito po, number 1. No? Ano ang mga formula ng Diyos para po tayo tagumpay? Number 1 po, nakasulat po doon sa Book of Joshua 1:6, maging malakas at matapang. Isang mahusay na misyon ay malapit na. So, be strong and be brave. So, be strong and be brave all the time. Sabi po ng Diyos kay Joshua, magpakalakas ka, magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Kaya po, we need to be strong all the time. Binigay na po sa atin ng ating tunay na magulang. Our true parents give us everything. The ultimate mission. Ano po yun? Ang pagiging misaya ng ating tribo. Tribal misaya. Binigay po sa atin. Kaya, pangalawa po, ano ang formula ng Diyos para sa tagumpay?
No, the formula of God for success. Ang pangalawa po, number 2, ang nakalagay po doon sa Joshua 7 and 8, chapter 1, verses 7 and 8, maging malakas at magpakatapang, maging masunurin sa aking mga utos. Kaya po tayo, minsan, no, sa buhay po natin, basahin po natin, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. So, we need always to follow and obey God's commandment. Always follow and obey God's commandment. So, always obey and follow True Mother's direction for us. And what is True Mother's direction for us this time? Ano po ang binigay po na direksyon ng ating tunay na ina? The only begotten daughter, our true mother. Our true parents give it to us. Ano po yung direksyon na yun? To fulfill the tribal Messiah and become heavenly victors. Chonbo victors. Chonbo couples. Yun po ang binigay na direksyon ng ating tunay na ina. Our true mother. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Kaya lagi po nating isipin na huwag po tayong liliko sa kanan o sa kaliwa. One direction lang. Kaya nga po, alam po natin, no, isa sa mga good example po nito na binigay po sa akin ni Sir Julius, yun pong isang kabayo, no, na nakapiring po, no, nakatakip po, right and left, always in one direction. Kaya meron nang po nag-uutos sa kanya, okay, kaliwa ka na, ngayon kanan ka na, now straight ka lang. So ganun po dapat tayo. No? Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Always follow God's commandment. At sabi po niya kay Joshua, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Dapat ito po maging word of mouth po natin all the time. Kundi iyong pagninilayan, no? Kundi ito iyong pagninilayan araw at gabi. Kailangan na po natin itong pagnilayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kung possible po, mamemorize po natin. Mamemorize po natin ang mga kagustuhan po ng Diyos. Mamemorize po natin ang mga kautusan po ng ating makalangit na magulang. Kaya, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. Wow. No, wala pong, kaya po naisip ko noon, kung sakaling kaya ang ating mga unang ninuno na si Adan at Eva ay sumunod lang sa utos ng Diyos na huwag kumain, anong buhay kaya tayo meron ngayon? No, anong buhay kaya meron tayo ngayon? Isipin po natin. Wala na po sigurong paghihirap. Puro na po kasiyahan, kaligayahan, pagtutulungan. A kingdom of true love. No? Kung lahat po, kung ang ating unang ninuno lamang na si Adan at Eva ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kaya we learn from them. Kaya anong nangyari po sa mundo natin ngayon? No? At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya kung sumunod lang po tayo, kaya ano po nangyari po kay Joshua? Nung siya po ay lubusan at tuluyan pong sumunod sa kautusan ng Diyos. He conquer and become victorious in conquering the city of Jericho, the land of Canaan, the land of promise that given to them by God. Na binigay sa kanila. Ito'y pinangako ng Diyos sa kanila ang mga ninuno noon pa. The land of promise. Kaya naisip ko po, dati ang Mindanao, sabi po ng karamihan ng mga Pilipino, Mindanao is the land of promise. Wow. Ano kayo meron sa Mindanao? So galing po ako doon. So napakagaling naman po, no? Karamihan ng mga Pilipino, sinasabi po nila na Mindanao is the land of promise. Kaya marami daw po kalguluhan doon, always having war. Doon daw po sa Mindanao. Hindi naman palaging war doon sa Mindanao, ha?
Sabi lang doon sa balita, lahat doon nagtutulungan, no, sa Mindanao. So again, God is always working to those people who always follow and obey His command. Kaya tayo po ngayon na mga pinili, mga pinagpalang mga mag-asawa, sabi po ni True Father, ang ating tunay na magulang. Ang mga pamilyang naging isa sa true parents ay nagmana ng landas ng true parents. Very clear. We inherit the victory of our true parents. Kaya dapat silang maging matatag. We need to become strong. We need to become courageous and be brave, no? At matapang saan man sila naroroon sa mundo. Kung gayon, kung paanong pinoprotektahan ako ng Diyos at ng sansinukob na ito, puprotektahan din sila nito. At hindi magiging problema ang pagwawagi sa puso ng isang bansa. Kaya as blessed family, as mga pinagpalang mga mag-asawa, pinagpalang pamilya, binigay na po sa atin ang formula of success for making a nation of God. Ang bansa ng Diyos. Binigay na po sa atin ng ating parents. Kaya, anong paraan po yun? Andun po yung tribal Messiah. Kaya kung lahat po sana ng mga blessed family, mayroon pong 430 na inaalagaan. No? Sabi po ni Mr. Lee nung Monday, the formula of mathematics of restoration of God's kingdom, of God's nation. 1 times 3, the 3 become 9, hanggang umabot po ng maraming mga blessed family. We will able to conquer and bless this nation. Kaya let's work together po to bless this nation and restore the nation of Philippines. Kaya again, ang formula ng Diyos para sa tagumpay, no? Ano po kailangan natin? Number 1 po, maging matatag at napakalakas ng loob. Kaya tanggalin po ang daga sa ating dibdib. Sabi po nila, no? May daga daw po sa ating puso. No, karamihan yung mga sinasabi, may takot ka lang kasi may daga ka sa puso mo, no? Isang parang word ng Pilipino na napakaganda po ng meaning. Kaya tanggalin po natin 'tong daga. Kaya dahil po ang daga, pag nakakita ng pusa, talagang nagtatago. Tama po ba? No? Kaya dapat po tanggalin po natin 'yon. Napakalakas ng ating loob. Palakasin po natin ang ating loob. Pangalawa, maging maingat sa pagsunod sa lahat ng batas. Kaya we need to always obey the law, no? And follow the law. Pangatlo po, huwag kang lumiko mula dito sa kanan o sa kaliwa. Kaya wala na po tayong puntahan na iba pa. Other side, left side, right side. We need to just follow to our true parents, to our true mother. Sa ating tunay na ina. Wala na pong iba. Upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. No? Again, ito pong pangatlo, huwag pong lumiko mula dito sa kanan, mula dito sa kaliwa. No? Dapat po, maging kaisa po tayo sa ating tunay na magulang. Dapat po, meron tayong focus. Mayroon po tayong focus, katulad po nga sabi ko po, sa isang kabayo, may focus po siya sa kanyang pagtatakbo. No? Nakatakip po. Both sides po niya, left and right, nakatakip po ito. No? Dapat may focus po tayo. Ano ibig sabihin po nito? Hindi napapailalim sa makamundong impluensya. Ano ibig sabihin ng focus? Huwag po tayong magpasailalim sa makamundong impluensya. Letter B po, unawain po natin ang pagkakaiba sa pagitan ng pananaw ng tao at pananaw ng Diyos. In man's viewpoint and also in God's viewpoint. Tingnan po natin. In God's viewpoint, kung tama ba ito? Huwag po natin lang tingnan in man's viewpoint. Ano po ang pagkakaiba nito? Kaya dapat po natin unawain. Is this God's viewpoint or man's viewpoint lang? Kung sa tingin po natin, it is aligned with God's will, then we need to follow and obey.
Kaya unawain po natin ang pagkakaiba sa pagitan ng pananaw ng tao at sa pananaw ng Diyos. No? Then, pang-apat, sa number 2 po na formula o God's success, formula of success po, huwag hayaang mawala sa iyong bibig ang aklat ng kautusan. Ano daw po? The words of God. Ang mga salita ng Diyos. Dapat po, yan palagi ang bumubuka sa ating bibig. Yan po lagi ang ating in-speak palagi. Kaya sa doing witnessing, possible po, wag po tayong magsalita po ng hindi po salita ng Diyos. If possible. Kaya wag po nating hayaang mawala sa bibig po natin ang aklat ng kautusan. At sabi po dito, pagnilayan mo ito araw at gabi upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kaya let's meditate all the time. Meditate po every morning devotion and every evening devotion. Kaya ito po yun. Kaya we are very thankful po sa platform ng social media. Meron na po tayong morning devotion, araw. Meron din po tayong evening devotion, gabi. Araw at gabi po, binibigyan po tayo ng ating mga leader para po maisakatuparan po natin at maisabuhay po natin. At lagi po tayo nare-remind sa aklat ng kautusan. Nare-remind po tayo sa mga gawain po natin. Nare-remind po tayo at nababahagian po tayo ng mga salita ng Diyos mula pa po sa morning devotion natin at evening devotion. Wow, amazing. Di ba po? Araw-araw po tayo binibigyan ng ating mga leader. Nare-remind po tayo palagi sa mga salita ng Diyos. Araw at gabi. Kaya, pagnilayan ito araw at gabi upang ito ay maging bahagi mo. That we will become the embodiment of the Word of God. Maisabuhay po natin ang salita ng Diyos. At ang magiging salita, mga bibig po natin, lumalabas po sa ating bibig, ay mga salita din po ng Diyos. Kaya napakagaling po na formula, no, ng ating makalangit na magulang, the formula of our heavenly parents of making success. Ito po ang pangatlong formula para po sa successful victory ng ating makalangit na magulang. No? The victory or the success of our God's formula of success. Number 3 po, maging malakas at matapang. Sasamahan kita. Always be strong and be brave. God is always with us. Kaya, sa Joshua 1 verses 9 po, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaparoon. Anywhere you will go, kaya ito po yung mission ko po. Every time I'm doing mission po. Sa fundraising mission, witnessing mission, I always think that God is within me. So always I have that kind of my mind. Always meron po ako sa isipan ko, nakasama ko po palagi ang Diyos. So I need to be strong and be courageous and be brave all the time. For I know God is with me. So ganun po dapat tayo. Ito po yung formula ng Diyos for making a successful mission. Okay po ba? So, again, balikan po natin yung story po ni Joshua. Si Joshua at ang mga Israelita ay nahaharap sa isang tila imposibleng gawain. We remember how Joshua conquered the city of Jericho. Alam po natin, no? Doon po sa story po ni Joshua, sila po ay maliit kung iahambing sa lahat ng mga kaaway nila. Pangalawa, ayon sa mga pamantayan ng tao, sila ay kunti lamang. Napakarami ng kanilang kalaban. 7 mga bansa ang naninirahan sa loob ng Kanaan. Bawat isa sa kanila ay mas malaki kaysa sa Israel. Then, ano pa po?
Sila ay nakaharap sa isang malaking pader. Kaya paano po nila ito napagtagumpayan? Dahil po sa tatlo na formula ng success ni God. No? The formula for making our mission victorious. Ano po yun? Ano po yung mga formula for making our mission victorious? Una po, no? Sabi po dito, ito pong pinakamagandang message po dito sa ngayong gabi. Gumagana ang formula ng Diyos para sa tagumpay. Ngunit, walang mga shortcut. Wala pong shortcut in God's victory. Kaya tinawag tayo na maging malakas at matapang. Mayroon tayong gawaing kailangan ito pa rin, isang tungkulin. Tinawag tayo nito na maging malakas at matapang, maging masunurin sa kanyang mga utos. Tinawag tayo na maging matatag at masunurin. Hindi tayo nag-iisa. Marami tayo. Hindi ako nag-iisa. Marami tayo dito ngayon. Paramihin pa natin. No? Paramihin pa natin ang mga pinagpalang mag-asawa. Kaya mag-conduct po tayo ng interfaith blessing every Saturday o Sunday kung pwede araw-araw para ma-restore po natin. Wala pong shortcut. Wala pong shortcut on making God's victory. Mayroon pong formula. Kaya again, upang magdala ng kabuuang tagumpay for making all become victorious po, kailangan po natin gawin. Ito na po yun, dalawang 3 slides ko po. Kailangan nating unawain, number 1 po, unawain ang ating papel na ginagampanan ngayon. Ano po ang papel ko sa probinsya ngayon, sa panahon ngayon? Pangalawa, unawain ang kahalagahan ng kasalukuyang panahon na tayo ay nabubuhay. So unawain po natin ang kahalagahan po natin sa kasalukuyang panahon. We are so very important in this very golden time, very precious time. Then pangatlo, unawain ang kadakayaan ng misyong natutugunan natin. Kailangan po natin itong unawain. The great mission that given to us. Lahat po tayo ay gagawa nito. Kaya, lagi po natin unawain ang kadakilaan ng misyong natutugunan natin. Kaya although alak-ala po natin, napakasimple lang po ginagawa natin, but actually it will give a lot. No? A big, meaningful, important in God's providential. No? In God's providence of restoration. Again, this is my last 3 slides po. Sa salita po ng ating tunay na ina, True Mother's message po. Palaging may tamang panahon sa kasaysayan ng Diyos ng langit. Hindi mo dapat palampasin ang yugto ng panahon na ito. Kaya wag po natin itong palampasin. This is our time. This is the golden time, a harvest time. Sa ganoong sandali, hindi ka dapat magliat ng mabilis o gumawa ng madaliang paghuhusga. Sa ganitong mga pagkakataon, dapat kang tumawag sa pangalan ng Diyos at paalalahanan ang iyong sarili. Ito ang aking pagkakataon upang patunayan kung gaano ako karapat-dapat. Kung gayon, ang kahirapan ay maaaring maging isang kagalakan at maaari kang magsaya sa pagdaan sa pagsubok na iyon. Ang mensahe ko sa iyo ay magtiyaga at huwag mag-react kaagad o magmamadaling maghusga. Pagkatapos ay maaari mong gawing kagalakan at pagmumulan ng pagmamataas ang lahat ng iyong mga pagsubok. What a grateful words. What a great words of our beloved True Mother para sa ating lahat. Adyo, di ba po? Napakaganda po ng design ng ating True Mother. No? So again, mula po sa salita po ng Matthew 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit.
Ito po yung pinaka-famous words po, no? At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. What you bound on earth shall be bound in heaven. What you loses on earth also be loses in heaven. Adyo? So again, ito po yung mapa ng ating bansang Pilipinas. Kung titingnan po natin, ang Pilipinas po ay tinawag na God's filial nation. Bakit po? Ito po, no, sa Chinese character, ang filial po, ito po yung salita. Ito po yung Chinese character. Di ba po? Wow. Kaya Pilipinas, filial piety. A God's filial nation. Filial second daughter nation. So our mission is to become a nation of loyalty and filial piety. No? Again, this is the words from Matthew po. I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Kaya yung kanta po kanina, nothing is impossible if you have with God. If you are with God, nothing is impossible. Everything would be possible. So muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa mensahe po ng ating tunay na mga magulang. God bless you and your family. Thank you po ng maraming salamat. So,